Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon, tatalakayin natin ang isang paksa na alam kong mahalaga sa marami sa inyo, mga keso para sa lakas ng kalalakihan, pagpapalakas ng kumpiyansa at kalusugan. Hindi ito madaling pag-usapan, pero aminin natin. Habang tumatanda tayo, mas nagiging maingat tayo sa ating kalusugan at kasama na diyan ang nga nangyayari doon. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang munting sikreto tungkol sa ilang pagkain na maaring paborito ninyo na makakatulong para mapabuti ang inyong performance at ibalik ang kumpiyansang iyon. At maniwala ka man o hindi, ang paglalakbay patungo sa mas malakas na ikaw ay maaring magsimula sa seksyon ng keso. Ngayon, naisip ko na ang iniisip mo, Dr. Bautista, lagi kong naririnig na masama ang keso sa puso. Paano ito makakatulong sa erections? At alam mo, tama ka na maging alanganin. Sa loob ng maraming dekada, sinabihan tayong iwasan ang keso dahil sa saturated fat content nito. Ngunit narito ang hindi naisip ngang malumang dietary guidelines. Hindi lahat ng keso ay pantay-pantay. Ang mga keso na sasabihin ko sa iyo ay hindi iyong mga processed cheese products na makikita mo sa refrigerated section. Pinausapan ko ang mga tradisyonal na ginawang aged cheeses na nilihas sa parehong paraan sa loob ng maraming siglo. Ang nakasong ito ay sumasailalim sa prosesong fermentation at pagpapahaba, aging, na nagbabago sa kanilang nutritional profile. Ginagawa itong hindi lang ligtas para sa iyong cardiovascular system, kundi talagang kapaki-pakinabang. Sa katunayan, ipinapakita ngang kamakailang pananaliksik mula sa mga bansang Europeo kung saan ang mga kesong ito ay pangunahing pagkain na mayroong isang kapansin-pansing bagay. Ang mataong regular na kumonsumo ng mali na halaga ng mataas na kalidad na aged cheeses ay may mas mahusay na cardiovascular health markers kaysa sa maumiwas sa dairy ng buo. Mayroon silang mas nababaluktot na ugat, mas mahusay na cholesterol profiles, at mas mababang rates ng erectile dysfunction. Ngunit narito ang tunay na sikreto, hindi lang ito tungkol sa keso mismo, ito ay tungkol sa matiyak na compound na matatakpuan sa ilang keso na direktang sumusuporta sa biological na proseso na kasangkot sa pagkamit at pagpapanatili ng erection. Pinausapan natin ang mga amino acids na nakpapalakas na nitric oxide production, mga mineral na sumusuporta sa testosterone synthesis, at mga protina na tumutulong na mapanatili ang maluso na daluyan ng dugo. Sige, pag-usapan natin ang ating unang superstar na keso, ang Parmigiano Reggiano. Ngayon, ito ang totoong Italian cheese, hindi iyong nasa green can sa grocery store. Ang tunay na Parmigiano Reggiano ay inaaegit ng hindi bababa sa 12 buwan, ngunit ang talagang maganda ay inaaegit ng 24 o kahit 36 na buwan. Noong residency ko, gumuhol akong 6 na buwan sa Italy sa pakaral na Mediterranean dietary patterns at cardiovascular health. At hinding-hindi ko malilimutan ang pagbisita sa isang maliit na nayon sa Emilia-Romagna kung saan ginagawa ang Parmigiano Reggiano. Ang nga matatandang lalaki sa nayong iyon ay napakabital. At nang tingnan ko ang kanilang health data, ang kanilang rates ng erectile dysfunction ay makabuluhang mas mababa kaysa sa nakikita natin dito sa Pilipinas. Kaya ano ang nakpapaspecial sa kesong ito? Well, ito ay dahil sa isang bagay na tinatawag na L-arginine. Sa panahon ng mahabang prosesong pagpapahaba, aging, ang mga protina sa Parmigiano Reggiano ay naghihiwalay sa mga individual na amino acids at ang kesong ito ay nagiging napakayaman sa L-arginine. Ngayon, bakit ka dapat mag-alala tungkol sa L-arginine? Dahil ginagamit ito ng iyong katawan upang makagawa ng nitric oxide. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit napakahalaga ng nitric oxide? Isipin ang iyong nga daluyan ng dugo ay parang garden hoses. Kapag bago at nababaluktot sila, madaling dumadaloy ang tubig. Ngunit sa paglipas ng panahon,
Maari silang tumigas at lumiit. Ang nitric oxide ay parang isang kemikal na napapanatili sa mga hoses na iyon na malambot at nababaluktot. Literal na sinasinyasan nito ang iyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumawak, na nagpapahintulot sa mas maraming dugo na dumaloy. Sa aking klinika, nakita ko ang pagpapabuti ng erectile function ng mga lalaki ng malaki sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanilang nitric oxide levels. At habang maaari kang kumuha ng arginine supplements, ang pagkuha nito mula sa pagkain tulad ng Parmigiano Reggiano ay talagang mas epektibo dahil kasama nito ang iba pang sumusuportang nutrients. Ang isang 1 ounce na serving ng authentic na Parmigiano Reggiano na halos kasing laki ng iyong hinlalaki ay naglalaman ng humigit kumulang 9 gram highly bioavailable na protina at isang makabuluhang dosis ng L-arginine. Ngunit narito ang talagang kawili-wili. Dahil matagal itong inaaaged, halos lactose-free ito, kaya kahit na ang regular na dairy ay nakakasira sa iyong tiyan, malamang na makaya mo ang Parmigiano Reggiano ng maayos. Ang calcium content ay kapansin-pansin din. Ang parehong satuos na surfing ay nagbibigay ngang mahigit 25% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa calcium. At bago mo sabihin, hindi ko kailangan ng calcium. Para iyan sa mga babae, hayaan mo akong pigilan ka diyan. Ang calcium ay mahalaga para sa paghahatid ng nerve signal. Kabilang ang mga nerve signal na nagpapalitaw ng erection, mahalaga rin ito para sa muscle contraction. At ang pagkamit ng erection ay kinabibilangan ng smooth muscle function. Kapag namimili ka Parmigiano Reggiano, hanapin ang tunay na bagay. Dapat itong may selyong Parmigiano Reggiano mismo sa rind. Ang texture ay dapat na granular at kristallina. Maari ka ring makakita ngang maliliit na puting kristal dito. Ang maiyon ay amino acid deposits at tanda ang tamang pagpapahaba. Mas mahal ito kaysa sa regular na parmesan, ngunit tandaan na kumakain ka lamang ng halos 1 onsa sa bawat pagkakataon. Ang isang magandang piraso ay tatagal sa iyo ilang linggo. Ngayon, ang ating pangalawang keso ay maaring sorpresahin ka. Ito ay goat cheese. Alam ko, ang ilan sa inyo ay nakakunot na ang noo, ngunit pakinggan niyo ako dahil ang goat cheese ay parang isang secret weapon para sa male hormonal health. Sa aking 25 taon ng karanasan sa klinika, isa sa mga pinakahindi napapansing sanhi ng erectile dysfunction sa mga lalaking mahigit 50 ay ang kakulangan sa zinc. At ibig kong sabihin, seryosong hindi napapansin. Regular kong sinusuri ang zinc levels na aking mapasyente. At tinatantiya ko na 70% na mga lalaking mahigit 50 ay kulang sa zinc. Ito ay isang malaking problema dahil ang zinc ay lubos na mahalaga para sa produksyon ng testosterone. Narito ang isang bagay na maring makapapatulala sa iyo. Ang iyong prostate gland ay naglalaman ng mas maraming zinc kaysa sa anumang iba pang soft tissue sa iyong katawan. Pag-isipan mo iyan sandali. Ang Mother Nature ay walang ginagawa ng aksidente. Ang konsentrasyon ng zinc na iyan ay naroon sa isang dahilan. Mahalaga ito para sa kalusugan ng prostate, sexual function, at production ng malusok na seminal fluid. Ang goat cheese ay isa sa mga pinakamahusay na dietary source ng bioavailable zinc. At kapag sinabi kong bioavailable, ibig kong sabihin ay ang zinc na talagang kayang ay absorb at gamitin ng iyong katawan. Nakikita mo, maraming pagkain ang naglalaman ng zinc, ngunit nakatali ito sa iba pang mga compound na nagpapahirap sa pagsipsip. Iba ang zinc sa goat cheese. Ito ay nasa isang forma na madaling makilala at magamit ng iyong katawan. Ngunit narito kung saan ito nagiging mas kawili-wili. Ang goat cheese ay hindi lang nagbibigay ng zinc. Nagbibigay ito sa isang pakete na napakadaling i-digest, ang mga protina na molekula sa gatas ng kambing
ay mas maliit at naiba ang istruktura kaysa sa mga nasa gatas ng baka. Mas maliit din ang mga fat globules. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Nangangahulugan ito na kahit na ang regular na keso ay nabibigay sa iyo nga problema sa panunaw? Maari mong maging mayos ang goat cheese. Mayroon akong pasyente. Tawagin natin siyang Mang Jose, 62 taong gulang. Lumapit sa akin na may katamtamang erectile dysfunction. Ang kanyang testosterone levels ay nasa mababang dulong normal at ang kanyang zinc levels ay tiyak na suboptimal. Sa halip na agad siyang bigyan ang testosterone replacement therapy, iminungkahi ko na magdagdag siya ngang isang onsa ngang goat cheese sa kanyang pang-araw-araw na dieta. Isang onsa lang, dinuro sa kanyang salat sa tanghalian. Pakalipas ngang 6 na linggo, bumalik si Mang Jose para sa kanyang follow-up. Hindi lang bumuti ang kanyang zinc levels, kundi tumaas din ang kanyang testosterone ng halos 20%. Higit sa lahat, iniulat niya ang malaking pagpapabuti sa kanyang erectile function at pangkalahatang antas ng enerhiya. Ngayon, goat cheese lang ba iyon? Marahil hindi ng buo. Ngunit ito ay isang simple, napapanatiling pagbabago na gumawa ng tunay na pagkakaiba. Mahalaga rin ang uri ng goat cheese. Ang sariwa, malambot na goat cheese. Ang uri na nakalagay sa logs. Ang gusto mo, mayroon itong maasim-asim. Bahagyang maanghang na lasa na talagang banayat kumpara sa mga aged na goat cheese. Magsimula sa mga plain varieties, hindi iyong mamay, herbs o honey, upang makontrol mo kung ano ang idinaragdag mo sa iyong dieta. At narito ang isang pro tip mula sa aking maraw ng pananaliksik sa Italy at karanasan dito sa Pilipinas. Ang goat cheese ay magandang iparesam nga pakay na sumusuporta din sa kalusugan ng erection. Subukan ito sa mahamani na nakbibigay na umaka. 3 fatty acids, usam habits, na mata sa dietary nitrates na nakukumfart sa nitric oxide. Ito ay tungkol sa paglihangan synergy sa iyong plato. Ang ating ikatlong keso ay ricotta. At ang isang ito ay espesyal dahil sa natatanging profile ngang protina nito. Ngayon, karamihan sa mga tao ay inisip ang ricotta bilang iyong inilalagay sa lasak niya. Ngunit babaguhin ko ang iyong pananaw tungkol sa hamak na kesong ito magpakailanman. Ang ricotta ay napakayaman sa whey protein. Ang parehong whey protein na kinahuhumalingan ng mga bodybuilder, ngunit nakukuha mo ito sa whole food form sa halip na bilang isang processed powder. At ito ay mas mahalaga kaysa sa iyong inisip. Ang whey protein ay tinatawag nating complete protein. Ibig sabihin ay naglalaman itong lahat na siyam na essential amino acids na hindi kayang gawin na iyong katawan. Ngunit narito kung ano ang nagpapahusay sa whey protein na partikular na mahalaga para sa erectile health. Ito ay napakataas sa isang amino acid na tinatawag na leucine. Sa aking klinika, napansin ko na ang malalaki na nagpapanatili ng mas mataas na muscle mass ay may posibilidad na magkaroon ng mas mahusay na erectile function. At hindi lang dahil mas maganda ang kanilang pangangatawan. Ang muscle tissue ay metabolically active. Nakakatulong ito na ayusin ang mga antas ng hormon, nagpapabuti ng insulin sensitivity, at sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular. Ang leucine ay ang pangunahing nagpapalitaw ng muscle protein synthesis. Kapag kumonsumo kang ricotta, hindi ka lang nagpapanatili ng muscle mass, sinusuportahan mo ang buong metabolic environment na nagtataguyod ng malusog na sexual function. At hindi tulad ng protein powders na maaring maging matindi sa iyong digestive system, ang ricotta ay banayad at madaling ma-absorb. Ang whey protein sa ricotta ay ipinakita na sumusuporta sa kalusugan ng iyong pader ng daluyan ng dugo. Tandaan, ang malusog na daluyan ng dugo ay katumbas ng malusog na erections.
Ang maprotina sa ricotta ay nagbibigay ng mablok para sa pagpapanatili at pag-ayos ng endothelial lining ng iyong mga daluyan ng dugo. Iyan ang panloop na layer na gumagawa ng nitric oxide. Naalala ko ang isang pasyente, si Mang Nestor, isang 70 taong gulang na Ginoo na nahihirapan sa erectile dysfunction at muscle loss. Siya ay isa sa mga taong naisip na ang protein shakes ay para lamang sa mga batang mahilig mag-gym. Iminungkahi ko na magdagdag siyang ricotta sa kanyang dieta. Tuwing umaga, kakain siya ang kalahating tasa ang ricotta na may berries at konting honey. Simple, masarap, napapanatili. Sa loob ng 2 buwan, nakakuha si Mang Nestor ng 3 lelbe ng lean muscle mass. Ang kanyang blood flow measurements ay bumuti ng malaki at bumuti rin ang kanyang erectile function. Ngunit ang talagang tumata sa akin ay nang sinabi niya, "Doc, pakiramdam ko ay mas malakas ako sa lahat ng paraan. Iyan ang kapangyarihan ng pagsuporta sa iyong katawan ng tamang nutrients kapag namimili ng ricotta. Pumili ng whole milk ricotta sa halip na part skim. Alam kong maaring mukhang hindi ito akma, ngunit ang taba sa whole milk ricotta ay talagang nakakatulong sa pagsipsip ng mga fat-soluble vitamins at nagbibigay ng satiety. Kaya mas malamang na hindi ka sobra kumain mamaya. Maganap nga brand na may kaunting sangkap, may namkong gatas, whey, cream, at asin lang. Ang sariwang ricotta mula sa mga Italian markets o specialty cheese shops ay mas mahusay kung makakahanap ka. Mayroon itong mas matamis, mas malinis na lasa kaysa sa mga mass-produced na bersyon, at ang texture ay talagang napakasarap. Ngunit kahit na ang regular na grocery store ricotta ay maaring maging isang makapangyarihang karagdagan sa iyong dieta kapag ginamit ng madiskarteng. Ngayon, ang paalam kung aling keso ang kakainin ay simula pa lang. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang ultimate breakfast combination na inirekomenda ko sa aking mga pasyente. Isang pagkain na pinasasama ang lahat ng 3 kesong ito sa iba pang mga pagkain na sumusuporta sa erectile function sa paraan na talagang napakasarap, magsimula sa 3 itlog. 3. Alam kong sinabihan kang limitahan ang maitlog dahil sa cholesterol, ngunit ganap na pinatunayan ng kamakailang pananaliksik ang maitlog. Puno sila ng protina, vitamina D, at choline. Lahat ng ito ay sumusuporta sa malusog na antas ng testosterone. At kapag pinagsama mo sila sa ating 3 keso, may mangyayaring magic. Narito kung paano eksakto gumawa ang tinatawag kong Vitality Scramble. Una, painitin ang 1 kutsara ng extra virgin olive oil sa iyong kawali sa medium heat. Hindi mantikilya, hindi cooking spray. Extra virgin olive oil. Pinoprotektahan ngang mapolyphenol sa olive oil ang iyong mga daluyan ng dugo at binabawasan ang pamamaga. Habang nagpapainit iyan, basagin ang iyong 3 itlog sa isang mangkok at haluin ng mabuti. Ngayon, narito kung saan natin idaragdag ang unang power ingredient. Ilagay ang 2 malalaking dakot ng baby spinach. Ibig kong sabihin, talagang damihan mo. Napakataas nga spinach sa dietary nitrates na kinokonsumo nga iyong katawan sa hulaan mo nitric oxide. Ang madahon ay malalanta hanggang sa halos wala na, kaya huwag kang mahiya. Gusto mong hindi bababa sa 2 tasa nga sariwang spinach. Idagdag ang mga itlog sa kawali at hayaang magsimulang bahagyang umalsa. Pagkatapos ay idagdag ang 1 dakot ng hiniwang bell peppers. Pula at dilaw ang pinakamabuti dahil ang mga ito ang pinakamataas sa vitamina C. Kailangan ng iyong katawan ang vitamina C upang makagawa ng collagen na nagpapanatili sa iyong mapader ng daluyan ng dugo na matibay at nababaluktot. Bukod pa rito, pinoprotektahan ng mga antioxidant sa bell peppers laban sa oxidative stress na maaring makapinsala sa mga daluyan ng dugo. Narito ang isang lihim na sangkap na hindi alam ngang karamihan sa mga tao. Magdagdag nga 1 butil ngang ginadgat na bawang. Naglalaman ang bawang ng alicin
na ipinakita na nagpapabuting daloing dugo at maring gumana tulad ng ilang gamot sa erectile dysfunction, bagaman siyempre sa isang mas banayad na paraan batay sa pagkain. Bukod pa rito, pinasarap nito ang lahat. Habang niluluto ang mga itlog, ihalo ang 1,4 tasa ang ricotta. Huwag itong haluin ng buo. Gusto mo nga mga bahagi ang creamy ricotta sa iyong scramble? Ang ricotta ay bahagyang matutunaw ngunit mananatili ang ilang texture na ginagawang napakayaman at nakakabusok ang iyong maitlog. Kapag luto na ang maitlog ayon sa iyong gusto, mas gusto ko ang maito na medyo malambot at creamy. Ilipat ang maito sa iyong plato. Gayon, gadgaran ng halos 1 onsa ng Parmigiano Reggiano sa ibabaw. Ang init mula sa mga itlog ay bahagyang matutunaw ang keso na naglalabas ng lahat ng kahangahangang lasa at ginagawang mas bioavailable ang mga amino acids na iyon. Sa wakas, durugin ang halos 1 onsa ngang sariwang goat cheese sa ibabawang lahat. Ang malamig, maasim na goat cheese ay lumilihang ng magandang kontrast sa mainit na itlog at nabibigay ng mahalagang zinc boost na pinag-usapan natin. Sa tabi, makaron kalahating avocado na binudburan ng lemon juice at 1 slice ng totoong whole grain bread. Ang pinag-usapan ko ay ang siksik at maraming butil na uri, hindi ang malambot na bagay na halos white bread na may kulay. Ang malusog na taba mula sa avocado ay sumusuporta sa production ng hormone at ang complex carbs mula sa tinapay ay nabibigay ng patuloy na enerhiya ng hindi napapataas ng iyong blood sugar. Ang almusal na ito ay nagbibigay ng humigit kumulang 40 grams ng complete protein, 1 malaking doses ng nitric oxide boosting compounds, zinc para sa suporta sa testosterone, at malusog na taba para sa production ng hormone. Ito ay literal na ininhinyero upang suportahan ang erectile function at napakasarap nitong lasa. Inirekomenda ko ang pagkain ng almusal na ito 3 beses sa 1 linggo. Sa ibang mga araw, maaari mong isama ang mga kesong ito sa iba't ibang paraan. Goat cheese sa iyong salad sa tanghalian. Parmigiano Reggiano na ginadgad sa inyo na gulay sa hapunan. Ricotta na may berries para sa dessert. Ang susi ay consistency, hindi perfection. Magens, marami tayong natalakay ngayon, ngunit nais kong iwanan kayo ng malinaw na mahakbang na dapat gawin. Una, magsimula sa 1 keso. Huwag subukang baguhin ang iyong buong dieta ng magdamag. Piliin ang alinman sa 3 kesong ito na pinakagusto mo at ipangako sa iyong sarili na kakain ng 1 onsa araw-araw sa loob ng 2 linggo. Pansinin kung ano ang pakiramdam mo. Pangalawa, subukan ang Vitality Scramble kahit 1 beses sa linggong ito. Gawin ito eksakto tulad ng inilarawan ko. Bigyang pansin hindi lang ang lasa nito, kundi kung ano ang pakiramdam mo pagkatapos. Ang iyong antas ng enerhiya, ang iyong mental clarity, ang iyong pangkalahatang pakiramdam ng kagalingan. Pangatlo, at ito ay mahalaga, maging matiyaga. Ang mababago sa nutrisyon ay tumatagal bago magpakitang resulta. Hindi ka kakain ng Parmigiano Reggiano ngayong gabi at gigising bukas na nagbago. Ngunit bigyan ito ng 6 hanggang 8 linggo ng pare-parehong paggamit. At tiwala ako na mapapansin mo ang mapagpapabuti hindi lang sa erectile function kundi sa iyong pangkalahatang sigla. Tandaan, ang erectile dysfunction ay madalas na parang check engine light ng iyong katawan. Sa pagtugon dito sa pamamagitan ng nutrisyon, hindi mo lang pinapabuti ang iyong kalusugan sa sexual, sinusuportahan mo rin ang iyong buong cardiovascular system na posibleng magdaan ng mataon sa iyong buhay at buhay sa iyong mataon. Salamat sa paglalaan ngang oras sa akin ngayon. Kung nakita mong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ito sa ibang malalaki na maaring makinabang. Walang kahihiyan sa pag-alaga sa iyong kalusugan. At kung mas
Usapan natin ang maisyong ito ng hayagan. Mas maraming lalaki ang matutulungan natin